Ah. Oh, ngayon, natapos nyo na yung video. Tama yan. Good job, good job. So ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon is yung conclusion. Ngayon, ang conclusion natin is paano nga ba nabibuild ng isang moral character using these 6 characteristics. Ano nga ba yung characteristics na yun? Dapat alam mo na yun. Pinanood mo yung video. O baka hindi mo pinanood. Dapat pinanood mo. So, ito, yung 6 na characteristics na nasabi sa video ay ito ang magiging bunga or ito yung magiging foundation kung paano makabuo ng isang strong moral character. So, una, meron tayong role models, life experiences, education, reflection, ano pa ba isa? Habit, and yung community engagement. So, ngayon, sa role model, ito yung mga taong hinahangaan natin simula nung pagkabata man o ngayon sobrang tanda na, ito yung mga hinahangaan natin na katulad ng magulang natin, teacher, pwedeng kaibigan, hindi natin alam. Ito yung nakakatulong sa atin kung sila yung magiging role model natin kung ano yung gusto natin maging paglaki or kung ano yung gusto natin in the future. So, next is yung education. Syempre, hindi naman mawawala yung education. Ito yung pinaka-foundation natin kung ano ba ang talagang tama or mali sa buhay natin. Ito ba yung nagdi-dictate? Ito yung nagtuturo sa atin. Ano yung tama or mali? Tama ba to? Mali ba to? Okay. So, ang next is yung life experiences. Syempre, lahat naman tayo may mga experience sa buhay na naramdaman. Ito yung mga experiences na china-challenge tayo. China-challenge yung sarili natin na binibigyan tayo ng lesson. Binibigyan tayo ng lesson na ito yung lesson na nakakatulong at makakapag-grow sa atin as a person. Kung yung experience mo mahirap, matuto ka dun. Mahirap ang buhay, gusto mong mapadali, gumawa ka ng paraan. Diba? Ito, based dun sa experience na naramdaman mo, natuto kang lumaban, parang ganun. Then, next is yung reflection. So, pag sinabi nating reflection, ang nasa isip natin is yung kung paano mo iniisip na ano mangyayari sa'yo sa future or sa past. Parang ang reflection na to, parang yung ano kasi ng reflection is yung nag-aano ka ng oras para sa sarili mo, para mag-reflect sa mga bagay na nangyari. Katulad na bigyan natin example na na-late ka sa school, hindi ka nakapasok, na-drop ka. Ngayon magre-reflect ka sa sarili mo. Sana gumising ako ng maaga, hindi sana ako na-late, hindi sana ako nag-drop. Yun ang reflection. Nare-reflect mo yung mga nangyari or yung mga decision na ginawa mo. Then next is yung habit formation. So, ito, pinaka-importante to dahil as we grow, kailangan nating mag-build ng habit katulad ng honesty. Bata pa lang, tinuturo na yung honesty na yon. Kasi ang honesty is makakatulong sa atin para magkaroon ka ng trust, para maging trustworthy kang tao. So, itong mga habit formation, kung bad habit ang edi bad din ng mga experiences na mararamdaman mo and yung mga tao makakasalumuha mo is siguro magkakaroon ka rin ng bad habits, makakakuha ka rin ng bad habits. The next is yung pinaka-last is yung community engagement. Ito kailangan to para sa isang pag-build ng isang moral character dahil hindi lang ang moral character, hindi lang sa sarili, kundi sa community mo din. Kung ikaw ay nakikitang tumutulong sa komunidad mo at ikaw ay makakabuo ng magandang imahe or magandang image para sa sarili mo, ito ay makakapag-boost ng ating self-esteem. Then ito ay nagpo-promote din ng sa community natin, ng pag-aalaga sa community natin at pagiging tawag doon, basta yun.